Sa isang liblib na baryo na nasasakupan ng isang probinsya ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Berto. 29 na taong gulang. Payak lamang ang pamumuhay ng binata. Kahit na ganon ay kontento na ito sa kung ano ang meron siya sa buhay. Ngunit ang kwentong ito ay hindi gaanong masisentro kay Berto dahil ang kwentong ito ay masisentro sa baryong kanyang tinitirhan. Isang umaga, habang tahimik na nakaupo at nagkakape si Berto sa isang upuan na malapit sa pintuan ng kanyang tahanan, ay dumalaw sa kanya ang kanyang nobyang si Elisa, 27 taong gulang. Mahal, alam mo na ba ang balita? Ha? Tungkol saan? May natagpuan na naman bangkay sa bakanteng lote malapit sa barangay hall kaninang umaga. Iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi na ligtas magtungo kahit saan. Oo nga eh. Kaya ikaw mag-iingat ka. Lalo na't may mga araw na inaabot ka ng gabi sa daan. Oo, mahal. Mag-iingat ako. Maraming salamat. Nang mga panahong iyon ay nabalot ng takot ang buong baryo sapagkat tuwing sasapit ang dapit hapon o kaya naman ay kapag magtatakip silim na ay nakaririnig sila ng nakakakilabot na hindi nila mawari at hindi nila matukoy kung kanino at saan nagmumula ang tunog na kanilang naririnig. Kung kaya't bago sumapit ang 6:00 ng gabi ay nasa loob na ng tahanan ang mga residente ng nasabing baryo. Isang gabi, habang papauwi ng tahanan si Berto galing sa maghapong pagtitinda ng gulay sa palengke, ay nakasalubong niya ang mga kalalakihan na nagtatakbuhan. Kaya naman tinanong niya ang isa sa mga kalalakihan. Pare, anong nangyari? Bakit nagtatakbuhan kayo? May hinahabol ba kayong magnanakaw? Hindi magnanakaw ang hinahabol namin, pare. Kundi siyang halimaw na nakakatakot ang itsura. Mapupula ang mga mata, mahaba ang mga kuko, at matatalas ang mga pangil ng nilalang na yon. Kung ganun, may gumagala na ng mga aswang sa baryo natin. Aswang? Hindi naman totoo yan. Totoo ang mga aswang, pare. At ang description mo kanina ay tumugma sa itsura ng mga aswang. Nagpatuloy na si Berto sa kanyang paglalakad hanggang sa makauwi ito sa kanyang tahanan. Batid na ni Berto na sa mga panahong ito ay may gumagalang aswang sa kanilang baryo at simula nang napalitan ng kapitan ng kanilang lugar ay lagi na lang may natatagpo ang bangkay sa bakanting lote. May kutob ako. Mukhang may kinalaman si Kapitan Asimo sa mga nangyayari dito sa aming lugar. O baka naman si Kapitan Asimo mismo ang... Kinabukasan ay maagang nagtungo si Berto sa palengke upang ayusin ang kanyang mga paninda. Habang siya ay nag-aayos ay narinig niya ang mga usapan ng mga kapwa niya tindera na may natagpuan na namang bangkay sa bakanting lote. Araw-araw na lang ganyan na lang palagi ang balita sa ating baryo. Mula nang napalitan ng kapitan ng baryo natin, palagi na lang may nagaganap na patayan. Oo nga eh, ang malala pa dito, karumal-dumal ang pagkamatay ng mga biktima. Wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Nakakatakot na talagang lumabas kapag gabi. Kaya nga kami bago matulog, sinisigurado talaga naming nakalak ang mga pinto at bintana. At palagi rin kaming may asin at bawang sa bawat sulok ng bahay namin. Kutob kasi namin na hindi ordinaryong tao ang nananalasa sa baryo. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay umuwi na si Berto. Nagtaka siya nang makitang bukas ang pintuan ng kanyang bahay. Pagpasok pa lang ni Berto sa loob ng pintuan ay naabutan niya si Elisa na nagluluto ng turon. Namangha ang binata
sapagkat batid nito na lumaki sa karangyaan ang nobya. Ngunit hindi niya sukat akalain na paborito rin ni Elisa ang ganong pagkain na madalas na kinakain ng mga simpleng tao na kagaya niya. Napatingin si Elisa kay Berto, sabay wika nito ng, Oh, nandito ka na pala, mahal. Sige na, maupo ka na muna at magmerienda. "Maraming salamat dito, mahal." Siya nga pala, baka dito muna ako hanggang bukas. Wala kasi akong kasama sa bahay namin. Ayaw ko naman na manatili doon kasi puro katulong lang naman ang kakasama ko doon. Huwag ka mag-alala dahil nagpaalam naman ako kina mama at papa bago ako pumunta dito. "Mahal, kailangan ko nang tapusin ang kalbaryong dinaranas ng baryong ito. Hindi na kasi nakakapamuhay ng normal ang mga residente. Naapektuhan na rin ang pag-aaral ng mga batang naninirahan dito. Matagal ko nang tinalikuran ang pagiging mamamatay aswang. Pero mukhang ito yata talaga ang nakatadhana para sa akin. Mula pa sa mga ninuno ko at hanggang sa aking ama. Ngunit para sa kapayapaan ng baryong ito, kailangan ko ulit pumaslang ng isang aswang. Mahal, kung ano man ang bumabagabag sa isipan mo, huwag ka mag-alala. Ipagpatuloy mo lang kung ano talaga yung misyon mo sa buhay. Pangako, nandito lang ko palagi. Susuportahan kita. Huwag ka magdadalawang isip, ha? Maghihintay lagi ako sa pagbalik mo. Isang gabi, habang naglalakad si Berto patungo sa bakanting lote kung saan laging may natatagpo ang bangkay, nang biglang may tumalon na isang aswang. Ngunit sa kabutihang palad ay mabilis namang nakailag si Berto. "Kapitan Nasimo, alam kong ikaw ang salot sa baryong ito. Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang pamamaslang sa mga tao sa baryong ito." At sino ka naman para utusan mo ako ng ganyan? Isa ka ng pagkain para sa aming mga aswang. Kaya wala kang karapatan na utusan ako. "Kapitan Nasimo, sundin mo na lang ang mga inuutos ko sa'yo. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, magpakalayo-layo ka at kumain ka na lang ng mga buhay na hayop sa gubat." Ngunit sa halip na makinig ay muling sumugod ang aswang patungo sa kinaroroonan ng binata. Ngunit bago pa makalapit ang aswang kay Berto, ay mabilis na dinukot ng binata ang kanyang sagradong itak at naglaban sila. Naitarak ni Berto ang kanyang itak sa dibdib ng aswang. Bumalagta kaagad sa lupa ang aswang. At mula nga ng araw na iyon ay naging payapa na ang baryong tinitirhan ni Berto. At bumalik na rin sa normal ang pamumuhay ng mga taga roon. Samantalang si Berto naman ay naging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga masasamang aswang na nais sumira sa kapayapaan ng baryo. Ilang taon nang lumipas ay nagkaroon ng nag-iisang anak sina Berto at Elisa. At ito ay pinangalanan nilang Buboy.